Muli, kami ngayon o Diyos ay tutunghay sa pakikinig ng iyong salitang banal. Ang iyong mga salita, Lord, maging pagkain po ng aming kaluluwa. Kayo na po, Lord, bahala po sa amin. Dalayan po ang Diyos ang iyong gagamitin para po siya. Sa iyong likuran, ikaw lamang Diyos, masilayan. I pray each and every ay buksan niyo po, Panginoon, para makain po kami, magpagnando ng buto, ang iyong mga salita, at lumago po sa buhay. Muli, maraming salamat po kami kang tinataas, pinupurin, sinasampay po ng darang, in the name of our God, in Jesus' name. Amen. Reading the book of Revelation, chapter 3, verse 7 to 13. So, in the angel of the church in Philadelphia write, this thing says he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. I know your works. See, I have set before you open door, no one can shut it. For you have little strength, you have kept my word, and have not denied my name. Indeed, I will make those of the synagogues of Satan who say they are Jews and are not, but lie. Indeed, I will make them come to worship before your feet, to know that I have loved you. Because you have kept my command to persevere, I also keep you from the hour of that trial, which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. He who has overcome, I will make him a pillar in the temple of my God, and he shall go out no more. I will write on him the name of my God, and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and I will write on him my new name. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. So, palayan ng Lord, this is the New King James Version. King James Version po yung nasa projector po natin. Again, ay kung lahat ay bagong buko, matiin mo yung katabi mo sa bukong congratulations. Bagong may tayo. And pwede na po tayo. And I hope sa mga pinagdadaanan natin sa mga bagay-bagay sa buhay na ito, ay maging po ito na po tayo maglingkod sa ating Panginoon. In the first place, kita niyo po yung ating panagpapayro. Talaga, hindi na po biro. Medyo mabigat ang mga pangyayari. Yung nakaraan, yung mga insidente na patayan. Well, normal naman yung patayan dahil maraming gumagawa. Ang hindi normal yung bata ang gagawa. Tapos, trending yung mga insidente, yung mga hold up, mga patay, mga patay. Ito po yung nakasulat na po sa Bible. That in the last days, marami po talaga ganitong gagalitan. Mga tao, magiging violente. Mga tao magiging mabangis. Mga tao wala ng turing. Yan po sabi ni St. Paul sa chapter 3, mga kapatid ng 7 Timothy. Yung mga panahon, papanganib. Kaya yung nangyayari po sa amin ay nakasulat na po ito. Ang mahalaga po dito, ito yung advantage po natin na nasa Panginoon tayo at po natin yung kanyang mga salita. Nasa Lord tayo mga kapatid sa lahat. The protection of the Lord is with us. See, kung inisipin po natin halos wala na pong safe place ngayon. Wala na halos ligtas na lugar. Kahit yung bahay, tahanan, eskwelahan, talagang inaatake ng mga kapatid. Only we will be
we will be in the presence of the Lord Jesus Christ. Doon lang po tayo magkakaroon ng safe zone or safe place. Kaya huwag kayong bibitiyo, huwag kayong aayaw kahit na mangyari. Para malapit na naman po yung pagpapalik natin. So, purihin ng Lord, sa part 6 of our series, Church of God, Church of the Living God. Now, it's very interesting kasi ang Philadelphia Church, mga kapatid, when we take a look at the background of this church, medyo masasabi po natin na hindi ganun katindi yung kanilang mga naging problema. Pagkaman, sila po'y dumanas ng mga pagsubok din. Ang kagandahan po dito, wala pong nakita ang Panginoon na sabihin natin maipiligtas po sa kanila. Ang totoo, meron naman silang kapag-asa kasi wala perfect sipahan. Kaya lang hindi na po yung united. Marami na sulat, mga kapatid, isip dyan. Ang Philadelphia, mga kapatid, ay located po siya pa rin sa Asia Minor. Actually, itong lugar na ito, nasa western po siya ng Turkey. Paikot kasi sumulat po si Jan pa ganun po. So, nandito po siya sa bandang west ng Turkey, and it was founded, mga kapatid, ni King Attalus. At itong taong ito, mga kapatid, ay tinatawag ng Philadelphia of Targamus. So, may kinalaman po siya doon po sa Targamus. So, itong lugar na ito, mga kapatid, from the Philadelphia, ibig sabihin yan ay pag-ibig. One who loves his brother, kaya nga Phileo. So sa Greek word, meron siyang 4 na uri ng pag-ibig. Agape, love for God, the eros, yung erotic love for our opposite sex, tapos yung storge, ito naman, yung pag-ibig sa pamilya po natin. Tapos yung philia o phileo, ito naman yung pag-ibig po natin sa ating mga kapatiran, sa ating mga kaibigan. Kaya very interesting ito, mga kapatid. Dahil pangalawa, ang pag-mission po dito nila Apostol Pablo, ng mga misyonaryo, mga kapatid, ay sila po'y Greek culture kung tawagin. Yung syudad nila, Greek yung kanilang lengguwahe, lahat halos sa kanilang civilization dito sa Asia Minor, yun kanila yung pinaka kinagisnan. Kaya medyo yung pananakop ni Alexander the Great sa pagpapalaganap ng Greek culture, isa po sila sa mga nakakaranas po nito during their time. Now, ang Philadelphia Church, isa po ito na ginamit para magkaroon po ng gateway or open door para po sa pag-spread ng gospel doon po sa iba't ibang bansa. Kaya nga, yung salitang open door, yung salitang gateway, yan yung pumipicture po na they were started or open receiving or spreading the gospel to this nation or to every nation. So mahalaga po siya, mga kapatid. Okay? So these are the backgrounds. At pagkatapos, ang isang interesting po dito, yung binanggit po, mga kapatid, na pillar. Sabi po sa chapter 3 verse dito po sa chapter 3, I think in the last verse. Nasaan na ako? Ayun, 10. Yan mo nga, Bal. Naduduling na kasi ako sa salamin ko, mga kapatid. Hindi yan, Val. See, I have an open door indeed. Ayun, verse 12. He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God. So ito yung isa sa key verse natin
na dapat nating mapansin. Bakit kanya? Ang pilar, ito yung sa Tagalog haligi po. Haligi na nagsisilbing tibay ng mga pundasyon, ng structure. Bakit kanya? Kasi ang Philadelphia, that place, ay nakatayo po yan sa ibabaw ng fault line. Ang earthquake po sa kanila ay madalas. Ang lindol talagang palagi po. Kaya po yung mga tao po dito, mga kapatid, ay medyo sa labas po sila ng syudad nakatira. Yung mga tao po dito, hindi sila gano'ng nag-i-stay kasi medyo matindi ang mga lindol po dito. In fact, it was recorded noong AD 17. Nagkaroon po ng malakas na lindol at na-experience po nila yon. Talagang maraming mga tao po ang namatay, maraming mga structures ang bumagsak. Now, in relation doon po sa sinabi ng Bible sa sulat that the Lord Himself will be the pillar sa kanila pong buhay o buhay pananampalataya. So, yung connection po noon ay mahalaga dahil, ang lugar ay nililindol, so yung mga foundation, kapag hindi maganda, pwedeng bumagsak agad. Now, ganun din minsan sa pananampalataya po natin, bilang mga Kristiyano, bilang mga lingkod ng ating Panginoon, this is very meaningful. Etong sinabing ito, mga kapatid, alam ng Lord, hindi lang that literal earthquake na dinadanas po nila, but also the spiritual earthquake sa buhay po ng mga taga-Philadelphia. Bakit? Kasi inuuga din po ang kanilang mga pananampalataya. And it so happens sa mga persecutions na dinanas po nila, they take noted, mga kapatid, ang pilar nila, which is the Lord Jesus Christ. Na kahit na ano yung tindi ng pagyanig sa kanilang pananampalataya, hindi po sila nagpatinag. Kaya the Lord Himself, sinabi niya, ganyan din po sa atin ang reflection nito. Alam natin na inuuga tayo, nakakaranas tayo ng mga matitinding pagsubok sa buhay na ito. But if we will just make the Lord Jesus Christ our pillar, hindi po tayo babagsak. Lilindulin tayo, yayanigin tayo, but at the end of the day, mananatili po tayo, mga kapatid, na nakatindig sa ating mga pananampalataya. Amen? Now, pangatlong bagay when it comes to the church opposition or religious opposition, ang mga Kristiyano, as I've said a while ago, nakaranas din po sila ng mga strong persecutions, especially doon sa mga unbelieving Jews, not just for the non-Christian, kundi doon sa mga kapwa nilang mga Hudyo o doon sa mga Hudyo, mga kapatid, na ginamit ng kaaway para i-persecute yung church. But then, here is the promise of the Lord Jesus Christ, hindi ko kayo pababayaan. Bagamat, itong mga Hudyong ito, mga kapatid, they rejected the Lord Jesus Christ, okay lang sana yung bagay na yon. Ang naging problema, nung nireject nila yung Lord, naghanap pa sila ng ipipersecute, and so happen na yung kanilang pinipersecute yung church ng Philadelphia. Sometimes ganyan po sa atin, mga kapatid, bilang mga mananampalataya. Pag ang kaaway, wala na po siyang makitang pwedeng ipanggambala sa iyo. Wala na siyang pwedeng ipakita na maisip na ipagsubok sa iyo. Minsan gagamitin dito yung mga pinakamalalapit mo sa buhay. Minsan ang katawan natin bibigyan ng sakit kung nakakasurvive tayo doon at nagtatagumpay. Minsan babanatan tayo sa emotions. At yun yung medyo mabigat. Bakit kanya? Kasi pag eto na, yung relasyon na natin sa mga mahal sa buhay, ang nadadamay, lumalabas talaga, mga kapatid, that we are very emotional. And that is one of the, what we've called tactics ng ating mga kaaway. So, dito, ginawa din po yun ng kaaway. They uses what we've called the Jewish people para i-persecute yung mga Christian sa Philadelphia. Kaya hindi po yan, mga kapatid, ordinaryong bagay. Now, the next thing here, when we say the synagogue of Satan,
Isang bagay din to na dapat po natin mapansin, hindi lang to mga Jewish people na hindi tumanggap sa Panginoon, kundi ito rin yung mga tao that when it comes to culture, ethnicity, when it comes doon sa kanilang mga kinasanayan, ginagawa rin nila yon para ipampressure doon sa mga kasama nila o doon sa mga tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. So lahat gagawin ng kaaway, mga kapatid, para i-oppose ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na buhay. In fact, sabi sa John chapter 8 verse 44, "You are of your father the devil, and the desires of your father you want to do." Yung gusto nila. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. See, this is how the devil works in our lives. So iingatan nyo lagi, pag ito po yung technique, mga kapatid, kapag tayong mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano, ay binabaklas na sa katotohanan, binabaklas tayo sa fellowship. Regardless yan sa ano pa mang paraan, pag ito na po yung pinag-uusapan, mag-ingat na po tayo. Okay? So these are the backgrounds na dapat po natin makita for us to establish the body ng ating pong pag-aaralan. The first thing, mga kapatid, is in verse 7. Sabi ng Bible, this thing says, "He who is holy," that's number 1, "who is true," he who has the key of David. There are titles that pertains to the Lord Jesus Christ here that is so very important na makita po natin. The first one is that God is holy. The only God that is absolute holy. Kadosh po yung basa po dito o tawag po dito sa Hebrew. Na pag sinabi pong holy sa kanila, actually, mga kapatid, ito yung natatanging isang pinakamagandang description sa ating Panginoon. Si Isaiah sa chapter 6 verse 3, when Isaiah saw the glory of God, nung siya po'y mabigat ang kanyang pinagdadaanan, hindi siya kinomfort ng Lord sa kung ano paman. Kinomfort siya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng alin? Ng gloria, ng kaluwalhatian ng Lord, na nakita niya ito na napakabanal. In fact, it was 3 times said by Isaiah, "Holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of His glory." Pag sinabi yung tatlong salitang holy, it refers, mga kapatid, the absoluteness of God. Siya talaga yon. Tayo, meron tayong kabanalan, pero lahat ng ito'y bahagi lang sa Lord. Ang kabanalan ng Panginoon, mga kapatid, ay napakatindi. In fact, hindi mo siya makikita ng harapan. Mamamatay tayo sa sobrang kabanalan ng Lord. When Moses wanted to see the Lord God, doon po sa bundok, at sabi ng Panginoon, pag ako'y nakita mo mukha sa mukha, mamamatay ka. Ganon katindi ang kaluwalhatian at kabanalan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Now, ang no reflection po sa atin ito, tayo bilang mga mananampalataya, once we say holiness, holy, it means separation. Kailangan talagang lagi tayong humihiwalay, mga kapatid. Hindi tayo nandito sa mundong ito para makiayon sa mga taga-sanlibutan. In fact, sabi po ng Romans yan, "Be not conformed to this world, but be ye transformed by first renewing of your mind." The very first thing that we have to do is to change our mind, is to change our heart, para tayo'y maiba talaga sa kanila. Hindi pwedeng parehas tayo ng pag-iisip sa sanlibutan. Number 2, that God is true. He who is true. When we say He who is true, He is the only one that is trustworthy. Kung meron tayong pagtitiwalaan sa mundong ito, kung meron tayong paglalagakan ng lahat-lahat sa sanlibutan ito, ilagay po natin lahat yan sa Diyos na totoo. Amen? Sa Diyos na totoo. Bakit? Hindi siya nagsisinungaling. Ang pangako niya, mga kapatid, hindi magmamaliw. Ang biyaya niya ay natatanggap po natin. The Lord Himself said, John 14:6, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Now, the interesting part here, mga kapatid, when the Lord Jesus Christ, He is the truth, and no one comes to the Father except through me. So it means, mga kapatid,
that if the truth is not in us, hindi po tayo makakarating sa buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya, I am the way, I am the truth. And the truth, mga kapatid, will be our passes, will be our ticket para po tayo'y makarating sa langit. So, it means tayong lahat, mabuhay po tayo sa katotohanan. Mabuhay tayo sa hindi pagpapanggap o sa hindi pagkukunwari. Dahil ang Diyos natin, totoo. Kung naglilingkod tayo, mga kapatid, totohanin na natin. Amen? Kung tayo nagbabalik loob, totohanin na natin. Hindi tayo naglalaro sa mundong ito. See, nakita niyo yung paligid, ha? Nakita niyo isang nagdadrive lang ng motor, walang kaabog-abog, sinaksak po siya. Sinong nakakatiyak sa atin ng buhay? Amen? Yung mga bata sa eskwelahan na walang kaabog-abog, biglang papasukin, mamamaril. Biglang sasaksakin. Sino nakatitiyak na kahit ang mga anak natin ligtas sa paaralan? Kaya tayo, mga kapatid, ang tangilang paraan para tayo maproteksyonan ay maging totoo tayo sa paglilingkod para ang Diyos ay patuloy na magiging totoo sa atin, tayo'y po proteksyonan, tayo'y iingatan. Nakukuha niyo po? And He holds the key of David. Now going back to the Old Testament, mga kapatid, it was Jesus, the fulfillment or the greater fulfillment nung sinabi po ito. In fact, sa Isaiah 22 verse 22, that the key of the house of David I will lay on his shoulder, so he shall open, and no one shall shut, and shall shut, no one shall open. So the Lord Jesus Christ only has the key. Ano man ito, mga kapatid, walang pwede na magbukas pag siya ang nagsara, at kapag siya naman na nagbukas, walang pwedeng magsara. So we have here the opportunity. We have here, mga kapatid, the different things from the Lord Jesus Christ. If He Himself, mga kapatid, ang nagbukas, walang makakapigil nun, makakapagsara po nun. Kung siya naman na magsasara, kahit anong pilit mo, hindi mo yan mabubuksan. When we go back to the first people, kila Noah, mga kapatid, nung sinara yung pinto ng arka, maraming mga taong gustong pumasok, kumakatok. Bakit? Kasi nakita nila ang malakas na ulan at ang baha parating na. Wala pang flood control noon, mga kapatid. Kaya sila talaga ay mamamatay. Anong ginawa ng mga tao? Nagkatukan po sila. Ano sabi ni Noah? Hindi ko mabubuksan kasi ang Diyos ang nagsara. Nakita niyo po? Kahit si Noah, hindi niya alam at hindi niya alam kung paano bubuksan yung pinto na yon. Si Noah gumawa nun, ha? Nung arka na yon. Ganon din sa atin minsan. Sa pagpapagal mo, kung hindi bubuksan ng Diyos ang pagpapala, wala rin po yan. Nakukuha ninyo? Sa mga pagsisikap mo, bagamat sinasabi ng sanlibutan, magtiyaga tayo, magsikap tayo, pero ang Diyos pa rin ang nagbubukas ng mga oportunidad sa atin. Kahit na anong lapit mo sa Lord, pag hindi yan loloobin ng Panginoon, hindi talaga yan mangyayari. Kaya nga, yung mga pangyayaring ito, mga kapatid, sa buhay po natin, mahalagang makita po natin. Mahalagang matutunan po natin. Alam niyo po kung bakit? Kasi lahat, kahit sinasabi nating oportunidad o pribilehiyo natin sa Panginoon, lahat po ito ay dahil lang sa Lord kung loloobin niya. He has the power to open the closed door, and He has also the power to close the open door. Walang makakapigil po nun, mga kapatid. Kaya kung anong tinatangkilik mo ngayon, maniwala ka sa hindi, inalaw lang yan ng Diyos. It's either pinagpapala ka ngayon ng Panginoon dahil sa na-achieve mo, but it doesn't mean dahil pinagpapala ka, natutuwa ang Lord kung tayo'y lumalayo sa Kanya. In fact, it was Saint Paul who said, ano sabi ni Saint Paul? Pinagpapala tayo ng Diyos, ang biyaya niya na sa atin, hindi dahil sa natutuwa ang Lord, kundi dahil gusto ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya, magsisi tayo at magbalik loob. Kaya kahit minsan ang biyaya o pagpapala ng Diyos, ay hindi nagangahulugang natutuwa siya, kundi tinatawag tayo magbalik loob sa Kanya. Naintindihan niyo po? Kaya wag nating gawing sukatan na ang pagpapala ay standard na tayo'y nasa katotohanan, nasa pagpapala o nasa biyaya ng Lord. No, it's not. Sabi ng Lord kay Moses yan, pumunta kayo doon sa kabila, maraming blessing doon.
Pumunta kayo doon, maraming pagkain doon, ang ubas doon, pinapasa ng mga malalaking tao, 2 sila sa isang buwig. Maraming gatas doon, mataba ang lupa. Pero nung sabi ng Panginoon, lahat ng yan matitikman ninyo, pero hindi ang aking presensya. Then Moses understood that. Sabi ni Moses, Lord, pupunta nga kami doon, pagpapalain nga kami, tatangkilikin namin lahat ng iyon. Pero kung wala ka naman, wala rin yon. Mas mahalagang nandito na sa wilderness, nandito na kami sa ilang. Ang mahalaga, kasama ka namin. Kasama ka namin. Ganon din ang mensaheng binibigay sa Lord, ng Lord sa atin. In fact, kahit sa pagpapala, kahit sa kawalan, ang mahalaga pagkasama natin ng Diyos, yun ang pinakadapat mong panghawakan, yun yung dapat mong pinakapagsalamatan. No one can shut and no one shall open. No church, no pastor, and even no government, mga kapatid, can open what God closes. What the Lord Jesus Christ also opened. Hindi natin yun magagawa. Now, in verse 8, lagay mo, Tibal. In verse 8, see, I know your works. I've set before you an open door. See, the first thing sinabi ni Saint John, sabi ng Panginoon, I know your works. Dito pa lang panalong-panalo na tayo, mga kapatid. Kasi kahit na anong ginagawa po natin, yung akala mong walang pumapansin, pero pag ginagawa mo pa rin ang patuloy ang kalooban ng Lord, hindi nagrireklamo, hindi gumigive up, nagiging tapat pa rin, alam yan ang ating Panginoon. Alam niya ang pagtayo mo, ang pagbagsak mo, alam niya ang mga luha mo, alam niya ang pagtawa mo. Walang pinalusot ang Diyos, mga kapatid, na hindi niya alam sa buhay natin. Alam lahat ng Lord ang pinagdadaanan mo. Amen? Alam ng Lord kung nasasaktan ka. Alam ng Lord, mga kapatid, kung inaantok ka ngayon. Amen? Alam ng Lord ang mga sitwasyon po natin. So ano ibig sabihin nun? Pag sinabi ng Lord, mga kapatid, na alam niya, may pakialam po siya sa iyong buhay. Pag sinabi ng Lord, alam niya pinagdadaanan nyo, isa pa doon, sinasamahan tayo ng ating Panginoon. Hindi yan tao na pag alam niya, pwede kang pabayaan. Hindi yan tao na kahit alam niya, ang pinagdadaanan mo, wala siyang pakialam. Hindi ganun ang Diyos natin. Ang Diyos natin, mga kapatid, laging may pakialam po sa buhay po natin. Amen? Kaya kung meron kayong pahihintulutan makialam sa buhay nyo, ang Diyos ang unahin ninyo. Amen? So God here gives opportunities. Ano sabi ng Bible? I have set before you an open door. I have set before you an open door. 3 things I have to tell you this morning regarding sa open door. Nung sinabi to ng ating Panginoon, there are several truths represent here. The first one, that God gave us the opportunity that no one can stop. Binibigyan tayo lagi ng Panginoon ng oportunidad. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. In fact, mga kapatid, when God destroyed the Nineveh, yung mga Ninevites, binigyan sila ng pagkakataon. When God destroyed the Sodom and Gomorrah, binigyan sila ng pagkakataon. Those opportunities. But the problem, mga kapatid, alam ninyo, ang nangyari, binaliwala po nila. Hindi nila pinakinggan. Alam nyo po, mga kapatid, itong tatandaan ninyo. Pag ang Diyos ang nagbigay ng oportunidad, talagang wag nyong palalampasin. Huwag niyong palalampasin. Kasi napakalaking biyaya po niyan para po sa atin. In 1 Corinthians chapter 6 verse 9, for a great and effective door has opened to me, and there are many adversaries. So the first statement, sabi ni St. Paul, a great and effective effective door has opened to me. Meron talagang mga nagbukas. At yung pagbubukas na yun nag-epektibo. Si St. Paul, mga kapatid, when we take a look at the background of his story, sa kanyang ministry, si St. Paul po dumanas ng mga matitinding mga mabibigat na mga bagay. Hindi mo maiisip na nangyayari yon sa panahon nila. Pero sabi ni St. Paul, bawat pagsubok na yon nagiging oportunidad para sa kanya. Nung minsan ay nais siyang patayin doon sa isang lugar, pinatakas siya at pinapunta siya, mga kapatid. Galing siya ng Ephesus, pinapunta siya. Sabi niya, wag ka na rito, mauna ka na. Sabi ng mga kasama niya. At pag alis niya, hindi pa rin siya huminto sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kung may pagsubok dito,
at ika'y pinaalis ng Lord, hindi ibig sabihin nun titigil ka na kagad. Ang mga disciples, ang mga apostles, nung unang panahon, nung sila'y pinersecute sa chapter 5 ng Book of Acts, ano pong nangyari? Nag-scattered po sila. Akala ng demonyo sa pagkawatak-watak nitong mga taong ito ng mga lingkod ng Lord ay nagtagumpay na siya. No, it's not. Bakit? Yung pagkakawatak-watak nila, yun yung ginawa ng Diyos para mas lalo pang lumawak ang maaabot ng Ebanghelyo. See? Naintindihan niyo po? Kasi nung sila'y nagkalat, nagsimula sila saan? Nagsimula sila ng pangangaral ng salita ng Diyos kung saan sila napunta. So yung mga disaster na gustong ibigay sa atin ng kaaway, o yung mga disaster na binigay sa kanila ng kaaway, ginawa nila yun, mga kapatid, na pagpapala at oportunidad para saan? Para ipangaral at may mga kaluluwa pang masave. See? The same message na binibigay sa atin. Yung sakit natin, baka isang paraan ng Diyos yan para mas dumami pa yung prayer life mo. Amen? Nung tinanggalan tayo ng trabaho, baka mas gusto lang ng Panginoon na pansinin mo siya. Amen? Buhay pa kayo? So itong mga ito ay mga open door. Binuksan to kay St. Paul. Binuksan to sa church ng Philadelphia. I have set to you an open door. This door, mga kapatid, ay napakahalaga. Bakit kanya? Kasi pag ang Diyos ang nagbukas, ibig sabihin may maganda siyang nais at may maganda siyang biyaya para sa iyo. Amen? Kung ang Diyos naman ang magsasara, it's either, mga kapatid, pag sinara niya, gusto ka naman niyang protektahan. Amen? Di ba pag ikay matutulog na sa gabi, sinasara mo yung pinto mo? Kasi ayaw mong pasukin ng masamang loob. Ganon din minsan. Kaya huwag kayong magagalit sa Diyos pag minsan ay mga wala pang bukas na pinto sa atin o nakasara pa ang mga oportunidad. Hindi ibig sabihin na hindi ka love ng Lord. Hindi ibig sabihin na wala sa iyong pakialam ang ating Panginoon. In fact, mga kapatid, baka mamaya yung kabilang banda yun. Kaya niya minsan sinasara ang mga pintuan sa atin para ikaw naman ay proteksyonan. Yung iba kasi nagmamadali sa pagpapala. Hindi mo alam, baka yung pinagmamadali mong pagpapala na gusto mong makita, iyan palang magpapahamak sa iyo. Wag, hayaan mo ang Diyos, mga kapatid, at mag-antay ka at manampalataya sa ating Panginoon. See, there is an open door. This open door speaks of His ministry. His ministry. Kahit marami siyang mga adversaries, mga kalaban, naging effective pa rin si St. Paul, mga kapatid, sa kanyang paglilingkod. So it was given for all of us Christians. Totoo po yun. Sa totoong buhay, nung tayo po'y nagpapagamit sa Lord, di nyo napansin, mas lalo kang binubomba ng mga pagsubok. Amen? Mas lalong bumibigat ang sitwasyon. Kasi nga naman, ayaw ng kaaway na nagpapagamit ka sa Lord. Kaya yung mga adversaries, yung mga enemies, yung mga pagsubok, pinapabigat ng pinapabigat. Sa kaaway, yun yung pagpapabagsak sa atin. Pero sa Lord, mga kapatid, habang bumubuhat ka na mabigat na pagsubok, tinuturuan pala tayo na yung mga spiritual muscles natin ay gumana. Amen? Hindi lalaki yung muscle mo physically, di ba? Kung ang gagawin mo lang, mga kapatid, ay matulog, pagtas kumain, matulog, tiyan ang lalaki sa atin doon. Amen? Pero nag-exercise, nagbubuhat ka, tumatakbo ka, pinapahirapan mo yung katawan mo dahil hindi sa gusto mong patayin, kundi gusto mo nga mabuhay-buhay yung mga kalamnan mo. Yun yung ibig sabihin nun eh. And the same thing din, kaya tayo pinagmi-ministry ng Lord. The same thing din, kaya tayo nandun sa mga sitwasyon na kapag gumagawa tayo, andun naman ang kaaway. It doesn't mean na gusto tayong pabagsakin, kundi yung mga spiritual muscle natin, paganahin. Tingnan nyo, parang wala kayong spiritual muscle. Amen? Kanina pa nangangating kilikili ko. Sa t-shirt yata. Open door for a ministry. Open door into God's kingdom. Into God's kingdom.
Only the Lord Jesus Christ grant access. Alam niyo po, laking bagay po ng binigay ni St. Paul dito po sa Church ng Philadelphia. So, imagine ninyo, may mga taong pinipersecute, may mga taong pinahihirapan, not for the kingdom of God, but because may ginawa silang hindi maganda, kaya sila nakakaranas ng hindi maganda. Pero tayo'y mapalad na kada atake sa atin ng kaaway, inaatake tayo dahil naglilingkod tayo sa Diyos. Amen? Yun yung mahalaga. Tinatarget ka ng kaaway kasi naglilingkod ka sa Lord. Hindi yung tinatarget ka dahil trip ka lang o wala lang. At least, mga kapatid, takot sa iyong kaaway na magtagumpay ka. Kaya gusto kang pabagsakin. But here, an open door for the kingdom of the Lord our God, that when you started prayer, when you start, mga kapatid, worshiping the living God, when you start doing in His kingdom, nakikita niyo yung access. Second, mga kapatid, bakit kingdom of God ang sinabi? Hindi lahat pwedeng pumasok sa Malacanang. Naintindihan niyo? Hindi lahat pwedeng pumasok sa office ni Mayor Along o Mayor Joy. Ang dami mong dadaan ng sekretary at meron pang appointment. Pero dito yung binigay ng Lord sa atin, direct ang makakalapit ka sa Kanya. Naintindihan niyo ba yon? Binigyan ka ng access, may keycard tayo, that every time you speak, every time you read the Word of God, there is there the wisdom, mga kapatid, na binibigay sa iyo ng Lord. Meron sa pagkakataong nagpe-pray ka, pinakikinggan ka, hindi ka nilalayuan ng ating Diyos na buhay. Kaya yung access na yon sa kingdom of God, that open door, mga kapatid, grabe po yun. Sige nga, kung may kailangan ka, pupunta ka sa LTO, sa lisensya. Kung may kailangan ka sa DSWD, kung may kailangan ka sa DOH o sa PhilHealth, di ba ang dami mong pagdadaanan, pipila ka, nakakaasar. Talagang nakakaasar. May sakit ka na, masakit pa ulo mo, hanggang sa pagdating mo doon, wala palang pondo. Di ba lahat-lahat? Hindi tulad sa ating Panginoon. Bakit? Binigyan tayo ng access ng Lord. Kaya wag niyo pong sasayangin yun. Itong fellowship natin, access natin sa Lord yan. Alam niyo po, yung isa sa nakakatakot, yung nagiging ampante tayo sa huling mga araw. Wag. Pahalagahan natin yung access na yon. Nagrinan tayo ng ating Lord. Nakalagyan sa John chapter 10 verse 9. The next thing, mga kapatid, that open door despite of little strength. Sabi di ba ng Bible kanina? Despite of your little strength. Maliit lang ang kakayanan ng mga taga Philadelphia. Hindi man sila ganong kayaman kagaya ng Sardis. Hindi sila ganong kabongga, mga kapatid, kagaya ng ibang mga simbahan. In fact, mga kapatid, little strength ang ginamit. Maliit lang. For you have a little strength. But this little strength, mga kapatid, nirebuke nito, mga kapatid, ang alin? Ang weaknesses po nila. Church, tignan nyo kahit may maliit kang lakas, mas malakas pa to sa malaki mong kahinaan. Naintindihan nyo ba yon? So wag tayo mag-dwell sa mga kahinaan. Ang titignan natin yung kahit na maliit na lang sa buhay natin. Maliit na pag-asa, at least may pag-asa ka pa. Amen? Maliit na panalangin, at least nananalangin ka pa. Ganon ang Philadelphia. Kahit na nahihirapan sila, I don't know, mga kapatid, kung paano nila ginagawa yon. Basta hindi sila bumibitiw sa kanila pong paglilingkod sa ating Panginoon. Yun yung mahalaga sa Lord. Ang Lord, mga kapatid, hindi naman niya nirebuke yung kanilang kahinaan. I mean, may kahinaan ng Philadelphia. Pero pinapurihan o kaya inadmire ng ating Panginoon yung kanila pong maliit na pananampalataya, yung maliit na lakas nila, dahil simula doon o nagmula doon ang alin? Yung kanilang pagtitiwala, yung kanilang pagtatapat sa Diyos. Yon yung isang bagay na dapat nating maintindihan. Diyan ba kayo? Hindi naman niya nire-rebuke minsan ng kahinaan natin. Si St. Paul, mga kapatid, may kahinaan si St. Paul. He cried thrice unto the Lord. He asked, mga kapatid, para mawala yung kanyang thorn in the flesh. Sabi ng mga ibang scholars, ito daw yung kanyang sakit sa mata. Imaginein mo, ikaw na tao, nagpapagaling ka, ginagamit ka ng Diyos, magpagaling ng mga may sakit. At isang araw, ginamit siya para buhayin si Eutico.
Nalaglag sa third floor, patay mga kapatid. But here it comes Saint Paul asking, Lord, gumaling nawa ako sa aking nararamdamang sakit na ito. Alam niyo sakit ni Saint Paul? Yung mata niya mga kapatid nagluluha. Maalikabok sa kanila pag umangin, nagmumuta. Pag nagmuta yun, nakikipag-fellowship siya. Kita mo, daming muta. Kaya nahihirapan si Saint Paul din tumingin. Ganon yung kanyang dinadanas. Ang bigat. So, ako nadanas ko yun, nasundot ko yung mata ko eh. Pagigising ako sa umaga, kailangan ko pa iganon eh. Bakit? Nakatiklop. Tapos di mo rin magamit maayos kasi pulang-pula. Para tuloy ako si Kurapika, mga kapatid eh. Ang hirap. Tapos sa school, ang hirap, ang bigat. Sabi ko, ano ba itong nadadanas na ito? Hanggang ngayon nga, namumula pa eh. Tapos naalala ko si Saint Paul. Oo nga no, mas mahirap sa kanya. Hiniling niya yun ng 3 beses. Pero sabi ng Lord sa kanya, Paul, yung biyaya ko sapat na sa iyo. My grace is sufficient unto thee. Okay na yan. Ayos sa Diyon niya naunawaan. Ano sabi ni Saint Paul? Oo nga naman. Baka mamaya, kung ako'y pagalingin pa ng Diyos, baka mamaya magmalaki na ako kasi nasa kanya na ang lahat. Para na siyang si Daniel Padilla. Nasa iyo na lahat. Sabi ng Lord, wag. See? Hindi nire-rebuke ng Lord ang kahinaan. In fact, mga kapatid, minsan inaalaw yan ng Lord na nandyan sa atin para lalo tayo, mga kapatid, na magtiwala sa Kanya. Amen? Lalo tayong kumapit sa Kanya. Anong ginawa ng Lord? Oo, may kahinaan kayo. Pero mas nakikita ko yung maliit na inyong mga lakas. Dahil sa maliit na lakas na yan, patuloy kayong nagtatapat sa akin. And the same analogy rin sa atin. See? Kaya minsan, ganun na lang yung kapit mo. Nakakapit ka pa rin. Sige lang, church pa rin. Sige lang, pray pa rin. Minsan, pagod ka na, uwi ka sa bahay dahil na-exhaust ka na ng trabaho mo sa maghapon o na negosyo mo. Minsan sasabihin mo, Lord, nahihirapan na ako, napapagod ako. Talk to God pa rin, Lord, maraming salamat. Nakaraos kami sa maghapon. Little strength, di ba? Lord, salamat po, nakakakain pa kami ng salad. May salad ako kagabi, binigyan ako ni Ate Malu. Ang sarap. Lord, nakakakain pa kami ng ganito. Lord, pag uwi mo sa bahay, makiwain, dito pa yung pamilya ko. Hindi pa sila nakikidnap. Ba't nakikidnap? Pagdating mo, uy, dito pa yung gamit ko. See? Umalis ka, nakauwi ka ng buhay. Imaginein mo, aangkas ka ng motor, tapos sa likod ng helmet ng nakamotor, wag mo akong patayin. 3 anak ko, 2 asawa ko. Marami akong binubuhay. Wala na di ba? Takot na yung mga tao. See? Imaginein mo yung tindi ng bagay na ito. But you have that little strength. Sinasabi mo, Panginoon, Lord, ingatan niyo po ako, ingatan niyo anak ko, ingatan niyo po mga mahal ko sa buhay, ingatan niyo po asawa ko. Yung biyanan ko, Lord, kayo nang bahala. Ingatan niyo rin. Lord, ingatan niyo yung teacher ko. Lord, ingatan niyo yung professor. Lord, ingatan mo yung mga kapatiran. Kahit minsan hindi mo na masabi yung kanilang pangalan, pagod na pagod ka na, at least naalala mo pa rin manalangin. Amen? Yun yung totoo Kaya mabigat yung dinadanas nila. Ang mahalaga dito, nagpapatuloy sila. Church, the same analogy rin sa atin. Alam ko iba sa atin, pagod na pagod. But always remember this, that there is still an open door despite that we have this little strength. Amen? Yun yung nakalagay sa 12:9 ng 2 Corinthians. My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Saan siya nagiging perpekto o sakdal? Sa mga kahinaan po natin. Ganon kahalaga yun, mga kapatid. Kaya pag tayo merong kahinaan, pagkakataon ng Diyos yun para makakilos sa atin. Tingnan nyo, mga kapatid. Nung wala kang trabaho, pray ka ng pray. Natutuwa ang Lord, pray ka ng pray. Nung nagkaroon ka ng trabaho, mga kapatid, hindi ka na gano'n nagpe-pray. Nagpe-pray ka pag dadating yung exam, lalo na sa math. Lord, paalala niyo po yung sagot. See? Paalala niyo po yung sagot. Pinaalala ng Lord.
Pagkatapos nakalimutan mo na magpasalamat dahil nakita mo score mo sobrang, pero mo 1 to 50, nakakuha ka ng 14. O di ang laking bagay na nun. 14? Math kasi yun, kaya medyo mahirap. At least mga classmate mo, di ba? 3, 5. O sabi mo ako 14. Anong point ng Lord? Thank you po. Pare-pares kaming bagsak. Pero ako yung pinakamataas sa bagsak. At least, ikaw pa rin ang pinakamataas. Di ba, King? Ano si King? Yung grade mo, pakita mo, ha? Puro 3 yata grade mo, eh. Puro 3, pastor. Tuwan-tuwa siya, 3. Magsisingko rin ako, tataas din yan. Magsisingko rin ang grade mo, huwag kang mag-alala. Pataas ng pataas. Yung 5, mataas yan sa Lasal kung doon ka nag-aaral. Then the next one is the commendation of the Lord Jesus Christ. Now here, akin King, akin Salamat. Philadelphia, mga kapatid, receives no criticism. In fact, mga kapatid, 2 silang iglesia, yung Sardis na pinag-aralan natin nakaraan. Pagkatapos, ganun din, ang church ng Philadelphia, mahalaga po ito. The Lord Jesus Christ, sabihin na natin natuwa o pinupuri niya, niya ang church na ito. Bakit? 3 bagay, mga kapatid, ang ginawa po ng church ng Philadelphia. They kept the word of God. Talagang kahit anong mangyari, ang standard nila ay word of God. Kahit na anong mga persecution, hindi sila bumitiw sa salita ng ating Panginoon. Ganon din dapat tayo, mga kapatid. The word of God is like a sword, sabi ng Bible. Yan yung magkabilang talim. The only weapon that we could use to fight the works of the devil. Hindi tayo sumasanggalang. See? May breastplate pansangga, may shield of faith pansangga, may helmet of salvation pansangga, meron dito sa binte pangsangga. Lahat yan, mga kapatid, sa atake ng kaaway. But the very thing, mga kapatid, that uses for us to fight back doon po sa mga kaaway natin, alin? The sword of the Spirit. Yun talaga yun. Gusto mo magtagumpay, wag ka lang sangga ng sangga. Kailangan may word of God ka para makatama ka rin. Para mapatay mo rin yung kalaban, mapabagsak mo rin yung kalaban. See, when Satan uses the word of God to test the Lord Jesus Christ, pagkatapos niya mag-fasting for 40 days and 40 nights, ano sabi ng kaaway, mga kapatid? The first one, sinabi niya, gawin mong tinapay ang batong ito. Ano sabi ng Lord? Nakasulat sa Deuteronomy chapter 8 yon. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa kanyang salita. See? Hindi sa tinapay lang. The Lord Jesus Christ fight back using the word of God. Ano sabi ng kaaway? Dinala siya, magpatihulog ka. Nakasulat ka rin yun sa Psalms eh. Sabi ni Satanas, sasaluhin ka ng mga anghel. Sabi niya, no, it's not. Lumayo ka sa akin. Nasusulat, wag mong tutuksoy ng Panginoon mong Diyos. See? Inangat si Lord, mga kapatid, pinakita ang magandang sanlibutan. Doon sa magandang sanlibutan, sabi niya, ito yung mga kaharian. Tignan mo lahat yan. Ang mga ilaw, magaganda, ang kapangyarihan, ang otoridad, bibigay ko sa iyo lahat yan. These are the kingdoms of the world, sabing ganun ng kaaway. Bibigay ko sa iyo lahat yan. Sambahin mo lang ako. Lumuhod ka at sumamba sa akin. Ano sabi ng Lord? Nasusulat, Satanas, nasusulat, ikaw ang sasamba sa Panginoon mong Diyos. See? Nasusulat talaga yun eh. So, paano tayo magtatagumpay? Ito ang mabigat, mga kapatid. Kasi ang kaaway ay gumagamit din ng salita ng Diyos para gulangan tayo. Ang salita ng Diyos puro, banal. Pero pag gagamitin niya ng kaaway, mga kapatid, hindi para palakasin ka. Gagamitin na yan para siluin ka, para lansihin ka. Ganun ang ginawa ng kaaway kay Lord. Pero syempre ang Panginoon, alam niya yon. Kaya sabi ng Lord, nasusulat, ikaw ang sasamba sa Panginoon mong Diyos na buhay. See, just imagine, hindi lang talaga dito usapin, mga kapatid, na kung ano ang ginagamit sa atin ng kaaway dito sa mundo. Kundi, paano niya rin ginagamit? Ang mabigat pa doon, ginagamit niya ang salita ng Diyos. Ang dami ko na narinig na gumamit ng salita ng Lord pero mali.
Meron akong alam, sinasabi niya lagi, ito, derechahan, gumagawa siya ng kasalanan, pero sinasabi niya, ang Diyos, di pa naman tapos sa akin, di pa tapos sa akin. Ginagamit niya lagi yung salita ng Diyos. May mga mali po kasing paggamit ng salita ng Diyos. Ang salita ng Lord, hindi i-please tayo mga kapatid. Tuturuan tayo na magbago. Yun ang salita ng Lord. Pero kapag nai-enjoy natin yung mali at gumagamit tayo ng salita ng Diyos, nadideceive na po tayo niyan. Amen? Andiyan pa kayo? Kaya dapat maging matalino din tayo. See? They kept the word of God. Iningatan nila yon na kahit na may mga persecutions, kumapit pa rin sila sa salita ng Lord. They did not deny the name of the Lord Jesus Christ. Yun ang maganda. Hindi nila dinanay. Alam niyo po, mabigat ang persecution sa kanila. One of the styles of the enemy to persecute them, ibenta ang Panginoon. Mabigat. Naalala niyo sa Smyrna? Ang bishop ng Smyrna, yung huling-huling, isa sa mga huling bishop po nila, si Polycarp. Direct disciple ni John the Divine. Talagang sa kanya lang galing. Alam niyo po mga kapatid, sinunog po siya. Pero bago siya sunugin, sabi ng emperor, i-deny mo lang ang pangalan ni Kristo, yung pinaglilingkuran mo. Palawalan ka namin dito. Ano sabi niya? Alam mo, 86 years na ako. 86-year-old na ako. Kahit isang beses, wala akong maalalang ginawa ng Diyos na masama sa akin. Paano ko i-deny ang Panginoon? Alam niyo po, habang sinusunog po siya, sa record po, hindi naman hindi naman sa Bible naka-record, pero sa record po ni Josephus. Si Josephus po, yan po yung historiador sa panahon po nila. Sila yung naglalathala. Sa record po nun, mga kapatid, mga nakuha po, habang sinusunog siya, pinupuri niya ang Lord ng awit. Kumakanta siya sa Lord. Oh, grabe. Kikilabutan ka nung nalaman ko yun na babasa ko, kinikilabutan ako eh. Sinusunog, nagpipraising sa Lord. Hindi ko alam kung paano yun. E tayo pag pagsubok, iba lumalabas sa bunganga natin mga kapatid eh. Taga! Diba? Ganon tayo eh. Patang ko! Dapat hindi ganon. Sasabihin pa rin, praise the Lord. Kanina, ang ganda ng mga awit. Diba? Gagamitin niyo po lagi yun. Lord, mabigat po. Ang Meralco po namin, dati 200 lang. Ngayon po, 8,000 na. Saan ako kukuha nitong pambayad? Lord, di ko alam. Nagtaas di ba yung mga bill ninyo? Bill natin dito, dati 4,000, 5,000. Pumalo nung nakaraan, 11,000 yata. O 10,500 yata, mga ganon. Tapos ngayon huli, 8,000 mahigit. Hindi ko alam kung nag-i-aircon ka ba rito pag ikaw lang mag-isa. May tatlo yan, binubuksan mo ha. Hindi ko alam. Pero nung nakita natin yung mga bills, talaga grabe pala, no? Wala kang magagawa eh. Masabihin mo na lang talaga, salamat Lord. Kontrolado mo pa rin. Awit ka na lang sa Panginoon. Aawitan mo na lang lagi, Lord. Kahit anong pagsubok, di kami give up. See? Papasalamatan pa rin natin ang Diyos. Huwag mong i-deny pangalan ng Lord. And they persevered. Etong mga taong ito, tsaga talaga sila. Talagang pinipit-pit yung kanilang pananampalataya. Pero sige lang. See? Maliit lang yung church na ito. Pero yung tatlong bagay na yun, mga kapatid, na ginawa nila, natuwa ang ating Panginoon. Alam niyo po, hindi po yan dahil sa laki o liit ng simbahan. Hindi sa popularidad. Hindi magaling ang pastor sa pangangaral o hindi magaling, hindi sa yaman. Hindi sa impluensya, mga kapatid. Kundi ang manonotice natin dito, ang mga pinapriority dapat ng mga mananampalataya, ang alin, yung pagsunod natin sa Diyos. Yung endurance natin sa mga pagsubok at higit sa lahat, yung katapatan natin sa Lord. At doon nung sinubok ang church na ito, lumabas yung mga bagay na ito. Susunod pa rin kami sa Lord. Titiisin namin ito. In the first place, wala na rin naman tayong magagawa eh.
Saan tayo pupunta sa mundong ito kung aalis tayo sa Lord? Sige nga, maghanap nga tayo mga kapatid. Wala. Ngayon, may mga kapatid ako nasa ibang bansa. Si Leia, si Irene. Yung isa nasa Saudi, yung dalawa nasa Kuwait. Lagi silang nagpo-post. Kanina na naman yata nagpost. Lagi na po doon binobomba. Binobomba mga kapatid. Nag-airstrike ang Iran. See? Kung matapat yun sa building po nila, hindi na natin alam kung uuwi pang buhay yung mga yon. Sabi ko naman, ingatan kayo ng Lord. Nagtatights naman kayo, di ba? Natawa kayo. Pag nagtatights ka, ingatan ka ng Lord. Sabi nung isa, patay na ako nito. Hindi, totoo yun mga kapatid. Kanina may post na naman. Airstrike. Malalapit lang sa kanila. Kagabi nga yata yun. Si Neil, alam ni Neil, may GC kami. Sabi niya, akala nila kung ano yung tumunog. Akala niya may nalaglag lang daw. Yung pala, bomba na eh. Di na sila nakakatulog halos. Wala kang tatakbuhan din eh. Saan ka tatakbo? Alam mo ba kung saan babagsak yung bomba? Magpipray ka na lang sa Lord talaga, Lord, wag naman dito, doon sa kaaway ko. Di joke lang. Wag naman dito, Lord. Wag naman, bata pa po yung anak ko, Lord. Wag naman dito. Ito, Lord, amoy lupa na to, Lord. Saka mo niyang pabagsakin. Diba? Wag naman. Pero hindi na natin alam. Saan ka ba nakakatiyak ngayon? Sa Pilipinas, wala kang ginagawa, sasaksakin ka. Kaya ngayon, may mga inspection na. Mga bag, ini-inspection na ngayon. Saka makakitang ganon. Never in the history, mga kapatid, na yung mga bata, inspeksyonan mo yung bag dahil may dalang bomba, may dalang kutsilyo, may dalang baril. Anong isip ng mga taong ito? Wala na pong safety ngayon, mga kapatid. Alam niyo po, ang protection ng Lord, binibigay niya sa mga nagtatapat sa Kanya. Amen? Yan ang assurance ng Lord sa atin at hindi niya tayo pababayaan. Verse 9, Atibal. Indeed, I will make those of the synagogue of Satan who say they are Jews and are not, but lie. Nagsisinungaling sila. Indeed, I will make them come and worship before your feet and to know that I have loved you. Now, this refers, mga kapatid, saan? To those people that are opposing to the works of the Lord our God. Ayaw nila yon. Ayaw nila yon. Tandaan niyo po lagi, mga kapatid, ang kaaway. Basta gawain ng Panginoon, ayaw niya po yan. Basta ikalulugod ng Diyos, ayaw niya po yan. Kaya lahat ng aberya ibibigay sa inyo eh. Lahat ng mga pagkakataon para pigilan tayo sa pagsamba, gagawin niya ng ating Panginoon. Especially pag ikaw ay nasa katotohanan. Nandyan yung pasasarapin yung tulog mo. Nandyan yung malilit ka magising. Nandyan, mga kapatid, sa paggising mo, magkaka-problema ka pa dahil minsan yung kasama mo sa bahay, yung iinisin ka, minsan pagbiyahe mo, traffic. Diba? Minsan ikaw na mismo. Ang sarap na matulog. Lahat yan gagawin ng kaaway para mapigilan ka. Kasi alam din ng kaaway, mga kapatid, ang strategy para ang isang Kristiyano hindi mapakapagpatuloy sa paglilingkod. Kaya itong mga oppositions na ito, when it comes to the work in God's kingdom, to worship the living God, lahat po yan, didiskartehan ng kaaway para pabagsak. Pero dapat mas matalino tayo. Sabi ng Lord, dapat mas matalino ka. Maging harmful ka gaya ng dove, pero maging wise ka. Gaya ng serpente, kung paano nila na-deceive si Eva. Ganun ka dapat mandaya tayo. Kung mandadaya tayo, dayain mo yung kaaway. Amen? Huwag kang papagulang. Pag sinabi sa'yo ng kaaway, uy, nagdidilim, uulan yan. Hindi ka na magsisimba. Sabihin mo, yan nga gusto ko eh. Yung nababasa ako sa ulan. Kasi walang masisilungan, walang malalapitan. Dapat matalino ka rin. Hindi yung kung ano sabihin sa iyo, sasakyan mo na lang. Dapat tungtungan mo yon, pipigilan ka. Ano naman ngayon? Diba? Basta ako, didiretso ako ng church, sasamba ko, magpupuri ako sa Kanya. Ito yung pagkakataon ko para ipagdiwang ang tagumpay na binigay sa akin ng Diyos. Isang linggong biyaya, pag-iingat,
lakas, kagalingan binigay sa iyo ng Lord. And this is the only time to express ourselves in the sight of the living God and say, Lord, praise you, Lord. I worship you, Lord. I love you, Lord. Pinupuri kita, tinataas kita, Lord. Ganon dapat yung ekspresyon natin. Hindi po ito biro-biro lang. Ito'y totohanan, mga kapatid. At doon natutuwa ang Panginoon. Seeing the three Hebrew, Shadrach, Meshach, and Abednego, how they worship the living God in the midst of that fire, sinamahan sila ng Lord. The promise of God, 2 or 3 gathered in my name, there am I in the midst of them. Ano sabi ng David? The Lord is in the midst of the praises of His people. Nandun siya lagi sa gitna ng mga tao na nagpupuri, sumisigaw ng papuri, sumasamba sa Kanya. And dapat yung tandaan. Dapat nga nababalik sa atin yung ekspresyon ng mga apostol, ng mga, kaya nga apostolic tayo Hindi tayo tuod. Expressive tayo, mga kapatid. Dahil yun naman talaga Ikaw ba pag nanalo ka sa loto? Ay, nanalo ako? Okay. Nanginginig ka nga minsan Pag merong pagpapala, nanginginig ka. Di mo ma-express. May mga biyaya, yun lang yun. Kung isipin mo isang linggo, imaginein mo kagabi pag uwi ko. Biyernes pagpasok ko sa EDSA traffic, pagdaan ko nakita ko yung babae, may sasakyan na nakawasak-wasak tapos may motor, tapos yung babae, eksakto talaga pagdaan ko, dumaan sa akin, ini-stretcher, kita ko yung babae, mga kapatid, ay grabe, halos mamamatay na, ang daming dugo, tinititigan ko, naku po, ganda na sasakyan, malamang maganda buhay, pero wala na halos. Kagabi pagdaan ko dyan sa may mater, grabe ilang motor, 2 yata, tapos ilan yung mga balandra doon ng mga tao. Yung isa nakahandusay na, hindi na kumikilos. Ito yung ambulansya, parating pa lang. May mga pulis na nag-aasikaso, may mga, minsan iniisip ko, salamat na lang Lord, hindi ako yun, o kaya hindi ko siya nakasabay. Baka ako madamay doon. Ilan sa inyo bumabiyahe? Tingnan nyo yung bumabiyahe, mga kapatid, sasakay ng jeep, may mga nang-hold up. Nakikita nyo yun? Sasabihin niya, pera-pera lang kung ayaw nyo magbigay, bahala kayo. Masasaktan kayo. Tingnan mo, yung mga bata, I think sa Maynila yun Ang dami nila. Tapos yung isa may dalang ice pick, mga kapatid, di ka makakapalag Kasi hindi mo alam dun Tapos nangahablot, nangunguha. Dati badyaw lang kinatatakutan natin pag umaakyat Namamalimos Ngayon di na namamalimos, pipersahin ka talaga. Saan ang safe na lugar ngayon? Wala. Sa presensya na lang ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya wag kayong bibitiw. Ang daming biyaya ng Lord na dapat nandun tayo. Pag Sunday, pinagpapasalamat po natin yan sa ating Panginoon. Now in verse 10 is very interesting. Sabi niya, this is my promise unto you, the protection. I will keep you from the hour of trial. Because you have kept my command to persevere. I will also keep you from the hour of your trial. Reciprocal po ito, mga kapatid. May ginawa ka sa Panginoon. Ano yung ginawa mo? Nagtiyaga ka, nagtiis ka, hindi ka gumibap. Ano sabi ng Lord? Pagdadating naman sa iyo ang mabibigat na pagsubok, sabi ng Panginoon, iingatan din kita. Hindi kita pababayaan, poproteksyonan kita. Ikaw ay yung pamilya, ang lahat-lahat sa iyo. Church, wake up! Ito yung kailangan natin. The only thing that we need in these last days is how the Lord God will keep us in the midst of these trials. Ang dami nito. Sino makakabiyahe pa sa atin, makabalik pa tayo ng linggo, walang nakatitiyak kung may buhay pa sa atin. Pero dahil ikaw ay nagpipersevere, nagtsatsaga ka, nagpapasalamat ka, tandaan mo yung pangako ng Diyos sa iyo, sa ating lahat. Ikaw mismo ay iingatan ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Because Christ protects His faithful people. Pinoproteksyonan niya. From the very start in the time of Egypt. Ano nangyari sa Egypt? 400 years mahigit sila na nailipin. Pero ang Lord, hindi sila pinabayaan.
Nagpaulan ng mga 10 salot ang Lord. Ang huling salot, mabigat, kamatayan. Pero sabi ng Lord, may protection ako sa iyo. Lagyan nyo ng dugo yung inyong mga poste ng pintuan. Yun yung protection. Church, alam nyo ba yung dugo na yun kung nasaan ngayon? Nung ikay tumanggap sa Panginoon at nabautismuhan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, yan yung dugo niya na bumabalot sa iyo ngayon. Yan yung sinasabi ngayon ng salita ng Diyos. Yung dugo na yan ang pumuprotekta sa iyo. Kaya bago ka galawin ng kaaway, magpapaalam muna yan sa Lord. See? Hindi ka basta-basta pababayaan ng Diyos. Kaya mahalaga yung may blood talaga ng Lord. Sa Israel, that's their only protection. Yung blood na yun ang mahalaga. Huwag niyong hahayaan mawala sa inyo yun. See? Sa panahon ng baha kay Noah, ilan yung proteksyonan niya? 4. Sila yung naging matapat sa Panginoon. For 100 years doing that arka, that big boat, si Noah kasabay nun, ang alin? Ang pangangaral ng salita ng Diyos, tinutuya siya, hindi totoo yan. Walang baha na dadating. In fact, mga kapatid, that was the first rain, kaya hindi sila pinaniniwalaan eh. Kasi nung panahon na yun, wala pa silang nakikitang ulan. Wala. Matagal na panahon, walang ulan talaga sa kanila, hindi nila alam. Kaya sabi niya, anong ulan? Anong ulan? Paano mangyayari yun? Pero sabi ng Lord, bubuksan niya ang bukal sa taas at sa ibaba. Pauulanin niya. O umulan, mga kapatid. Katok sila ngayon. Wala nang nagawa. Pero sino yung pinoteksyonan ng Panginoon? Yung 8 na nagtapat. See, ang bigat ng ginagawa ni Noah araw-araw. Habang naglalagari, mga martilyo, naglalagay ng kung ano-ano doon sa bangka. Tapos yung mga hayop pa, mga kapatid, sa loob, papakainin ang bigat. Hindi ko ma-imagine kung kaya kong gawin yon. Lahat na lang yon, mga kapatid, tiniis ni Noah. But then, at the end of the day, dumating yung hindi nila inaasahan. Pero ang protection ng Lord doon sa 3, I mean, that boat, tatagal sa ganung kalakas. I couldn't imagine, mga kapatid. Malaki yung barko, halos kasing laki ng football field o mga 1.5 kung di ako nagkakamali. Mga ganung kalaki. Pero at ganun kalaki kung malakas yung ulan, malakas yung bagyo, malakas yung alon, kayang itaob yun eh. Literally, mga kapatid, 40 days and 40 nights walang tigil. Kung wala ang Diyos, hindi yun tatagal. Church, ang totoo, hindi ang arka ang nagligtas sa kanila, ang Diyos ang nagligtas sa kanila. Ginamit lang yung arka na yun, mga kapatid, para proteksyonan sila. Church, minsan ganyan din po sa atin. Akala mo yung trabaho nagliligtas sa iyo para makakain ka? No, it's not. Ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa iyo ng lakas para makapagtrabaho ka. See? Minsan doon tayo kumakapit sa akala nating, wow, okay na. Wow, may pera ako. No, it's not. Ang Lord nagproteksyon siya, hindi dahil sa pumasok o nakapasok lang sila Noah, kundi nagtapat sila sa kabila ng matinding pagmamalain sa kanila, panunuya, sa mga matitinding mga persecution, panlalait sa kanila. Tinuloy lang nila paggawa ng arka at pangangaral na darating ang baha. See, that's the protection of the Lord Jesus Christ. Those who persevere and those who endure this suffering. Wag ang bibitiw. Amen? Daniel in Babylon. Mabigat ang kanilang dinanas. Ang daming mga example nito sa Bible. I don't know kung hindi ka pa na-overwhelm dito. Ano sabi ng Lord? Hold fast in verse 11. Hold fast what you have. See? This Christian life requires perseverance. We believe that salvation is only by the grace of the living God. But also we have faithfulness that we have to demonstrate for us to see this genuine faith in us. Imagine ninyo niligtas tayo ng Lord. Hindi na dito usapin na niligtas ka ng ating Panginoon. Tama? Ang usapin dito, mga kapatid, kung magpapatuloy tayo na may katapatan. Yan ang usapin ngayon. Kasi ang pagbabautismo sa atin, ang pagtanggap natin sa Panginoon, unang hakbang mo lang yun eh. Kung nasubok ka ng kaaway, nagtagumpay ka doon, ang kaaway, tinatarget ka noon araw-araw kung paano ka bababagsakin.
Kaya sabi ng Panginoon sa Philadelphia, hold fast. Hold fast. Hawakan yung maigi. Hebrew chapter 10 verse 23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. For he who promised is faithful. See? Hawakan mong maigi. Huwag kang bibitiw. Hawak, church, yakapin mong maigi. See? Yung iba sa inyo, alam ko matagal na sa Panginoon, 10 years pa. Ako hindi ko na alam kung ilang taon na ako sa Lord. Nabaptize ako, 14 ako eh. Pero bago pa noon, nasa church na kami. Siguro mga 8, 9. Doon pa kami noon sa sinaunang church, sa Gawa. Ang mga nag-solving ba noon, yung si Ate Ellen, yung kapatid po nilang panganay. Sila pa yung ginamit, andun pa yun. Pero nabaptize ako, 14 ako noon. Ilang taon na ako ngayon, mga kapatid? 33. Wala nag-i-amen. Matagal na rin akong Kristiyano. Sinisigaw na sa amin yan nung bata pa kami. Huwag kayong bibitiw. Manatili kayo. Marami na ako nakasabay, hindi ko na nakasasabay ngayon sa paglilingkod. Sa totoo lang, marami pong magagaling sa una. Marami talaga nun. Sabay-sabay tatakbo, sarap pa eh. Pero maya-maya dyan mga kapatid, yung iba nananawa, yung iba umaayaw. See, hindi pinag-uusapan dito ang alin, yung pasimula. Ang pinag-uusapan dito kung matatapos mo. Tandaan niyo po, anong silbi ng palabas kung umpisa lang panonoorin mo, di mo alam ending? Diba? Introduction ng pelikula, okay na, bayad na yan, uwi na tayo. Walang ganun. Sa basketball, pag nakashoot ka ng unang shoot, uwi na, panalo na tayo. Hindi. Ang pinag-uusapan hanggat tumunog yung buzzer, kung sinong lamang yun yung panalo. Naintindihan ninyo? Nandiyan pa kayo? Ganon din dito sa paglilingkod. Kung sino manatili hanggang sa huli, hanggang sa matapos yung service, hanggang sa kinuneksyon na yung tithes and offering, siyang maliligtas. O natawa kayo. Yung iba lumulusot eh. Pag nagpipray, nagtatakasan eh. Huwag. Baka hindi ka maligtas, deng. Tapusin mo. Yung sa katabi mo, tapusin mo ha. Dinudulo natin yung tithes and offering para lahat mapagbigyan. Yung iba alam, yun yung program ha. Pag nag-pray na dito, kanya-kanyang labas na yan, di ba? Alam ko yan kasi dati nakikita ko na yan eh. Yung iba naman umi-style. Dati kasi ang tithes and offering, kinukuha yan pagtapos ng praise and worship. Yung iba naman umi-style, lumalabas, kumakain kunyari, gutom. Dami niyan, dami. Mga musician pa kami. Umi-style. Ay, hindi porket ginagamit ka, hindi ka na mag-iika po. Tignan mo, dalawa lang nag-amen. Wag, madidisgrasya ka niyan. Let us hold fast, sabi ng Bible, the confession of our hope without wavering. Without wavering. Alam niyo yung wavering? Nakita na kayo ng alon, nagwe-wave. See? Dapat hindi ganoon ang ating paglilingkod. Why? This is the answer. For he who promised is faithful. Yan ang maganda sa Lord. Tapat ang ating Panginoon. See? Yan lang talaga ang tapat sa buhay nito. Wala kang magagawa. Kahit sino sa atin, mga kapatid, hindi talaga nagtatapat. Marami tayong biases. Siguro sa ibang mga banda meron tayo, pero hindi sa lahat magtatapat tayo. Pero sa Lord, mga kapatid, mula paggising mo, mula nung pinanganak ka pa, nasa tiyan ka pa lang ng nanay, hanggang sa kamatayan natin, tapat ang Diyos. Di ba? Sabi ni Polycarp, 86 years, wala kamang ginawang masama sa akin ng Lord, paano ko siya isusumpa? Paano ko siya itatakwil? Mag-isip ka nga ng isang bagay sa buhay mo na merong ginawang masama ang Diyos. Pustahan tayo, pati patot pananggulo, mga kapatid. Mag-isip ka, wala. Wala talaga. Kahit natutulog ka, tapat ang Diyos. Naintindihan niyo? Nagising na yung katabi mo? Tulog yan eh. Tapat ang Diyos. Amen? Kasi mo sarap ng tulog mo, naka-aircon ka. Tapat ang Lord. Si Eutychus nahulog yung kasi tulog eh.
Third floor. Buti hindi tayo sa third floor. Buhay pa kayo? He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God. Ano pa? And he shall go no more. I will write on his name, my God, and the name of the city of my God, New Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and I will write on him my new name. See, there is here a pillar, a promise pillar. Sabi ko sa inyo kanina, yung pillar ang mahalaga dito. Bakit? Kasi sa panahon nila, lumilindol, kailangan matibay ang mga pundasyon, matibay ang mga haligi. Ganon din sa pananampalataya natin. But this pillar represents ang alin? Una, yung pagiging permanente. Sa pagsubok at kahit nililindol o niyayanig tayo, dapat tayo manatili pa rin. Amen? Pangalawa, the pillar speaks of stability. Stable ka dapat. Hayaan mo yung lupa lang ang gumagalaw, hindi ikaw. Hayaan mo yung pagsubok ang gumagalaw, hindi ikaw. Hayaan mo mag-iba-iba yung pagsubok, pero ang pagtatapat mo magnatili pa rin sa ating Panginoon. Amen? Yun yung stable, and that pillar, mga kapatid, pag nakakita tayo, di ba yung mga magaganda? It speaks of honor. Yeah. Kahapon nanonood ako ng, alam mo yun, sa business. Sabi nila may mga nag-o-offer dito sa totoong buhay, yung kanilang serbisyo, hindi naman ganun kaganda at ganun kagagaling. Pero bakit na-attract yung tao? Kasi yung kanilang ambience, pagpasok mo, grabe. Pag tingnan mo yung mga palamuti nila, tingnan mo yung mga gamit, ang kaganda. Yun yung pillar nila, yun yung haligi nila. Kaya binabalik-balikan. See? It's an honor. Lalo na kung magagaling pa yung mga yun. Kung mahuhusay pa yun, it's an honor. Ang Philadelphia, mga kapatid, nagkukulap sa mga building po nila. Pero ang pillar nila sa ating Panginoon, isang templo na alin? Pangako ng Lord, hindi masisira, hindi mawawasak. Ito'y eternal, sabi ng Bible. Ephesians 2 verse 19 to 20. Now, therefore, you are no longer strangers and foreigners. Hindi ka na foreigner, hindi ka na estranghero, but fellow citizens in the saints and members of the household of God, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself, our chief cornerstone. Siya yung pillar natin sa paglilingkod na ito. Kaya tayong mga mananampalataya, wala talagang pagkabagsak sa atin eh. Liban na lang kung aalis ka sa haligi. Amen? Kahit nasa fault line pa tayo ng paglilingkod, wag kang aalis kasi mas matibay pa rin ang pillar natin kesa sa fault line, kesa sa lindol. Amen? Kaya church, kahit anong mangyari, sige lang, diretso lang. Yan ang Philadelphia Church. And these are the promises of the Lord. Bagong pangalan, bagong Jerusalem. To finalize the meaning, bigyan ko kayo ng representante to end up, mga kapatid, or to conclude our message. The Church of Philadelphia, pinapahiwatig po nito, or nire-representa po nito ang alin? That every faithful believers, meron lang mga limited access, limited resources. Kaya huwag tayong ihiwalay sa ating Panginoon. Siya yung lagi nating kapitan. Bagamat ang church ng Philadelphia, literal na church po sila. Itong iglesyang ito, mga kapatid, kahit na limitado lang ang kanilang mga resources, ang tiningnan sa kanila ng Panginoon, yung kanila pong pagtatapat. Is faithful believers with limited resources. Hindi maganda ang building nila, ang church nila, hindi maganda ang budget nila, hindi sila kilala, ang mga tao sa paligid nila hindi natutuwa gaano sa kanila, hindi sila sikat. Pero ang pinag-uusapan doon, mga kapatid, hindi yung nakikita ng tao, kundi yung nakikita ng Diyos sa kanila. Ganon din sa atin. Hindi naman tayo kilala sa mundong ito, mga kapatid eh. Wala naman tayong kasing dami ng pera nang kumuha ng flood control. Mali-maleta. Wala namang mayaman dito. Mayaman tayo sa spiritual. Ang iba may mga kaya din. Pero ang Lord, mga kapatid, kagaya sa Philadelphia, hindi siya tumitingin doon. Tinitingnan niya, mga kapatid, yung pagtatapat pa rin natin. Yun yung tinignan niya sa church ng Philadelphia.
Kasi anin mo lahat ng mga yun kung di ka naman magtatapat. Bigyan ka ng biyaya ng Lord kung di rin naman tayo magtatapat. That's nothing. Number 2, mga kapatid, that Christ alone, He governs His church because this is His church. Church niya ito. Siya nagpapatakbot, nagpapalakad dito. Ako bilang pastor, I pray, I cry, Lord, paano ba? Paano ko ba pangangalagaan? Paano ko ba to? Mahirap din po, mga kapatid. Unang-una, iba-iba tayo. At sino ako para tumayo po sa inyo? Wala naman akong puhunan. Wala talaga. It is just what we've called, mga kapatid, the Lord Jesus Christ, just standing because of His grace. Ganun lang naman yun eh. Maraming mas magagaling dito sa akin, mga kapatid. Maraming mas matataas ang pinag-aralan. See? Pero hindi doon nakatingin ng Lord. The same with you. Kaya wag mong ida-down kung ano ka sa harapan ng tao. Dahil sa harapan ng Lord, pag nagtatapat ka, ikaw ang unang pinagmamalaki ng ating Panginoon. When you remember the life of Job, sabi ng Lord kay Satanas, kita mo lingkod kong si Lord, walang kagaya niya. Alam niyo ba, mga kapatid, pag nagtatapat tayo, pinagmamalaki tayo ng ating Panginoon. Tama? Sasabihin niya, ayan, nakita mo yung anak kong yan, may sakit yan, pero magsisimba yan. Amen? Sister Luisa, nabagsak ka, di ba, nung nakaraan? Tignan mo, nagsisimba pa rin, mga kapatid. Mahirap yun, ha? Ako, muntik na mabagok ulo niya dahil tumama. Pero tiyaga, minsan nga, gusto ko na sabihin, huwag ka na, doon tayo mag-church, ang hirap. May mga ganun tayong mga sitwasyon sa buhay. Pero ang pinag-uusapan pa rin, hindi yung trouble na dumadanas sa atin. Ang alin, pinag-uusapan yung pagtatapat mo pa rin. Yung balong babae, 2 mites, nagtapat siya. Yun ang pinag-uusapan doon. Pumunta ka rito, mga kapatid, kung gusto mo lang naman natin ibida ang sarili natin, wala pong kwenta yun. See? Number 3, mga kapatid, ang weakness natin ay hindi naman po yan failure. Ang weakness natin, it's just a sign that number 1, God chooses a weak servant to display His power. Pinipili niya talaga yun. Sabi yan ng Korinto tinawag ko mga mahihina, tinawag ko mga walang alam, para ipahiya yung mga may alam. Sinabi ni Pablo yan, mga kapatid. See? Sa aking kahinaan, doon ako malakas dahil si Kristo nagbibigay sa akin ng kalakasan. Kaya kung tayo may mga sitwasyon, nanghihina, napapagod, it's time, mga kapatid, ng ating Panginoon para ipakita yung lakas natin. Ilakas niya, mga kapatid, sa atin. The 4th thing is that endurance. We endure. Nagtsatsaga tayo because this proves the authenticity of our faith. Totoo po yun. Yan ang isang magpapa-authenticate ng iyong totoong pananampalataya sa Lord. Tapatan na po ito, hindi po madali maglingkod sa Panginoon, lalo na sa ngayon. Pipigain ka talaga ng kaaway. Grabe. Minsan emosyon mo, dudurugin niya ng kaaway. Minsan finances mo, dudurugin ka talaga. Minsan sa trabaho, sa schedule, ang hirap. Kaya wala na pong biro-biro. Diretsahan po ito, mga kapatid. But then, just endure. Sabi naman ng Bible yun For we have become partakers of Christ pagdating ng araw. If we hold the beginning of our confidence steadfast to the Lord. Hebrews chapter 3 verse 14. Kung maging steadfast lang tayo, yung endurance, ang Lord naman, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. See? And the last thing, mga kapatid, God has a promise unto us. A new name, new life, a new heaven. I think this is enough, mga kapatid. Mahaba pa ito. Pero nakita ko na po ang message ng Lord sa atin. Alam ko, naintindihan nyo na. Church, ang church ng Philadelphia, sa totoong buhay, bagamat nandun po yung kanilang pagtsatsaga, nandun ang kanilang katapatan, pero hindi nangangahulugan ligtas po sila sa mga pagsubok at problema. No, it's not. Hindi sila ang pinakamayaman, hindi sila ang most influential sa Asia Minor, pero sila ang nakatanggap ng isang highest commendation ng ating Panginoong
Jesucristo because they were steadfast despite of persecution, trials, and sufferings. Yan yung sukatan po nito mga kapatid sa buhay natin. Alam nyo sa last part, mapapansin nyo po sa mga last part na sulat ng John the Divine, lagay mo yung verse 17, Ate Val. 3:17. Hebrew. Revelation. No. 13. He who has an ear, verse 13. He who has an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. Sabi ko sa mga estudyante, bakit isa bibig natin at dalawa tenga natin? Lahat sila sumasagot mga kapatid. Pasok dito, labas dito. Pasok dito, labas. Sabi ko, hindi. Kaya dalawa tenga natin, isa bibig. Para mas marami tayong beses na makinig kaysa magsalita. Minsan mas marami pa reklamo natin kaysa makinig eh. Ang church ng Philadelphia, hindi. Nakikinig sila sa Panginoon. And when they speak of the goodness of God. When they speak of the faithfulness of God. They were just there experiencing different trials and trouble. Lord, kayo na pong bahala, Panginoon. Lagi yan, mga kapatid, sa 7 iglesia nakasulat. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Ito yung mabigat na mensahe sa atin. Pagtuunan natin talaga ng pansin kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin. Hindi nagbibiro ang Lord, mga kapatid. Walang nag-survive na iglesia sa Turkey, sa Asia Minor. Nasa Turkey lahat yan. Ang isa doon naging stasyon ng tren. Ang iba mga ruins na lang, mga kapatid. Wala na talaga. Pero nagsimula sila sa ganun. See? Church, pwedeng maganda ang simula natin. Pero pag di tayo matututong makinig sa salita ng Lord, madidelikado po tayo, mga kapatid. Sanayin natin, palagi tayong makinig sa Panginoon. Amen? The Church of Philadelphia is very interesting. The main theme dito is the faithfulness of the Lord, the faithfulness of this church in what we've called a compromising world. Compromising world. But this faithfulness brought them to what we've called eternal rewards. See? Ito sa Europe yan eh. Pinangalan na lang sa church. Pero yung church sa Turkey, wala na po yun, mga kapatid. Hamon po ito lahat sa atin. Shall we all stand? Masarap magpuri sa Lord, mga kapatid. Ayan yung mga churches, 7. Hindi ko alam kung saan dyan yung Philadelphia eh. Kayo na lang mag-research. Pero lahat sila, ganyan na lang halos. Wala na. Patuloy tayo sa paglilingkod, magpatuloy tayo sa pagpapatuloy sa Panginoon. I hope na wala nang mabaklas, wala nang give up, wala nang umayaw sa atin. Sa ipinatin na iglesia nito, mga kapatid. Hallelujah. Di po tayo panandalian, let's come to God, meditate the Word of God. Let's talk to God, mga kapatid. Mula sa ating mga puso Diyos na makapangyarihan sa lahat. Unang-una kami po'y nagpapasalamat sa mga biyayang binigay niyo po sa amin. Partikular, Panginoon, sa sa pagtanggap namin ng mensahe dito po sa Iglesia ng Philadelphia. Your commendation is so amazing of them. Hindi madali para sa kanila ang mga dinanas.
But this is remarkable, O God, because a great example to follow this church, that despite of oppositions, despite of suffering, severe trials and persecution, they were faithful, Lord, in serving you. That's why, O God, we're praying, Panginoon, na the spirit of this church ay makilagay din sa amin. Alam ko marami rin mga kapatid kong pinagdadaanan sa paglilingkod. But I believe, Lord, dahil mahal ka namin, Panginoon, magtsatsaga kami, magtitiis po kami. At alam ko, Lord, nandyan ang iyong proteksyon sa amin. Kaya dalangin ko, Diyos, ang ibang mga anak, Panginoon, sa mga sandali. Huwag niyo po silang papabayaan, Ama. Patuloy niyo po silang bigyan ng lakas. And as the pastor of this church, I pray your Holy Spirit. I pray your blood cover them. I pray your Holy Spirit be with them. I pray, Lord, your word be the sword of their lives. Fight back the enemy's attack. Huwag niyo po silang pababayaan, Panginoon. I pray, Panginoon, bless niyo po yung Diyos nito. Palakasin niyo po bawat isa. Sa mga may labanan, mga struggles, Lord, pagtibayin niyo po sila, Panginoon, huwag niyo po pababayaan. Doon po, Lord, medyo mabigat din ang pinagdanas ng ilan. But still praying, Panginoon. Ang ilan naman, Lord, meron talagang pinagdadaan. Sakit, karamdaman. Ang iba sa puso, ang iba, Panginoon, sa pala, ang iba, Panginoon, sa tiyan. Dalayan mo, Lord, na huwag maging hadlang ito sa paglilingkod, kundi lalo pa namin gamitin ito na tumawag at tumawag po sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na nagpapagaling po sa akin. Ang ilan, Lord, dalangin po, Ama, na meron ding labanan, comes to emotions. Mabigat din po ito, lalo na may mga issues regarding on mental health. And pray, Panginoon, kagaya, Lord, na sinabi niyo, Panginoon, sa 2 Timothy chapter 1, verse 7. Hindi mo kami binigyan, Panginoon, ng espiritu ng pagkatakot, pagkos, espiritu, Panginoon, ng pag-ibig ng pananampalataya, ng karunungan. Kaya, Lord, dalangin ko na ibalang ipulong mga kapatid ko. May struggle sa emotions, may struggle sa kanila pong mga pag-iisip. Dalangin ko, Diyos, ng depression, alisin niyo po sa kanila. Magbahin niyo po sila, Panginoon. Huwag po sila pabago. I pray also, Lord, your people struggling sa mga finances po. Ang ilan medyo mabigat dahil baka hindi sapat ang kinikita ng kanilang mahal sa buhay, ng kanilang pamilya. Dalangin ko, Diyos, ang biyaya mo, ibuhos mo po sa kanila, materially and financially. Pagbukas ka po, Lord, ng pintuan ng pagpapalang pinansyal sa kanila. Makita nila, Panginoon, ikaw lamang, Ama, ang source, Panginoon, na dapat nilang pagtiwalaan. At higit sa lahat, dalangin ko, Lord, na kapag bumuhos ang pagpapala, makita rin nila ang pagtatapat po sa inyo, Panginoon. Huwag niyo po silang mababayaan. I pray, Lord, those who struggle spiritually. Baka mayroong iba, Panginoon, struggling sa kasalanan. Struggling po sila, Panginoon, sa mga hindi magagandang bagay, sa mga hindi magagandang panoorin. Struggling po sila, Panginoon, sa mga spiritual things. Dalayan ko po, Panginoon, na panutin niyo po sila ng isang Espiritu. That every time na may gagawin ang kaaway, Panginoon, ng plano na hindi maganda, kayong Panginoon, ang maging sandata po nila, kayo, Lord, ang maging espada nila, Panginoon, ang mga salita, ang maging sword nila, Panginoon, para muli, Panginoon, pataubin, pabagsakin ang kaaway. Naniniwala ko, Diyos, kagaya sa Philadelphia, pinagtagumpay niyo po sila, pagtatagumpay din po kami, Panginoon. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat po, Ama. Pray, Panginoon, bless me po ang church nito, o maging po kababay. You can pray, church. Ano man yung mga pinagdadaanan mo, ano man yung mga sitwasyon mo, pwede kang lumapit sa Panginoon sa mga oras na ito. I feel worshiping the living God, mga kapatid. Let's draw close, let's draw near unto the living God.
The Lord is here. Awitan natin ang Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. You can pray, still pray to God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Salamat po sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Close enough to feel your touch. With your loving arms, worship is my heart's response. All I want, ikaw na kakailangan namin. All I want. Amen. Hallelujah. Let's feel the presence of God. Hallelujah. Closing to see your face, I'm calling your eyes, your gaze. I can hear the sound of heaven. Yes, oh God, you call my name, you call my name. Let's draw the close to God. So my love knows again and give you all I am to bring you grace, to bless your holy name. There is so wonder in the love of your embrace. Hallelujah. Sing one more time. Close enough to hear you speak. Abide with me in fields of grace. Your presence, Lord, is all I see. Amen. You're all I want. You're all I want. So I draw close again and give you all I am to bring. Let's bring praises to God, to bless your holy name. There is some wonder in the love of your embrace. Sing the chorus one more time. Oh God. So I draw close again and give you all I am to bring you praise, to bless your holy name. There is some wonder in the love of your influencing. Oh God, we feel your presence. I can feel it deep within my soul. I can see it, your glory around. Faith is rising. Tumataas, Lord, ang aming pananampalataya. Naniniwala kami sa iyo, Diyos. Hallelujah. Presence is my home. Sing, I can feel it. I can feel it. Ramdamin natin ang presensya ng Diyos. Ipo sa ating kaluluwa. I can see it. The glory of God is around. Faith is rising. Oh God, my heart will beat.
Mabuti ang Diyos. God is good. All the time. Praise the Lord. Upo muna po kayo, mga kapatid. Amen. Mabuti po ang ating Panginoon, mga kapatid. At sa umagang ito, before po tayo matapos sa gawain po ng ating Panginoon, ihanda po muna natin, mga kapatid, ang ating po ika po at alay sa ating buhay na Diyos, mga kapatid. Lahat po ng magbabalik po ng kanilang mga ikapo at magbibigay po ng alay sa ating Panginoon. Meron po tayong red na envelope po sa tithes and offering corner po natin. Pwede nyo pong kunin ang mga pangalan nyo dyan, mga kapatid. At sa mga wala po, may ino-offer naman po tayo mga brown envelopes. At pakilagay lamang po, mga kapatid, ang mga pangalan nyo dyan, ang presyo, syempre, kung magkano po ang ibibigay nyo. At may mga iilan pa dyan, mga kapatid. Kung gusto nyo pong magbahagi ng mga pagpapala nyo, pwede nyo po dyang i-include, mga kapatid. Sige, habang tayo po ay nag-a-announce, pwede pong i-prepare na po natin ang atin pong mga tithes and mga offering. Okay. So, ito po ang ating mga announcement, mga kapatid. Again, our worship service is every Sunday. That's 8 a.m. to 10:30 a.m. Okay, 10:31 natapos tayo. Praise the Lord. Okay, Sunday service series po natin ay Church of God. So, pang part 6 na yung kanina. So, that's July 5, 12, 19, and 26. So, last series na natin, mga kapatid, sa next Sunday. Okay, the Church of God. Next po. Okay, Bible babad po natin every Wednesday, 7 p.m. to 8:30 p.m. sa lahat po ng mga available ng gabi, mga kapatid, mga may trabahong gustong humabol, mga estudyante po na galing sa school na gusto pong humabol, meron po tayong Bible babad every Wednesday. That's 7 to 8:30 p.m. Prayer meeting po, 7 p.m. to 8:30 din po every Friday, mga kapatid. What else? Discipleship program, meron pong klase mamaya, mga kapatid. 1:30 p.m. to 5:30 po iyan. Ang current subject natin po ay Life of Christ, Chapter 4. Ang atin pong teacher ay si Sister Sai and si Pastor Noel po. Okay, attend po lahat ng mga nag-ministry, mga kapatid. We're all required to attend po and finish the discipleship program para po mapanatili tayo sa ating ministeryo, mga kapatid. Okay, ganun din naman po, meron po tayong ino-offer na college education or Bible schooling po. Courses offered, Bachelor of Arts in Theology, Bachelor of Secondary Education, Major in English. Sa lahat po ng mga magka-college na dyan, may mga kilala pong magkokolehiyo, meron po tayo mga ino-offer po na mga courses for college po and Bible school. Hanap lamang po si Pastor Noel or si Sister Sai as your focal person. Next po, alternative learning system. Later po, meron po tayong klase. Okay, so linggo-linggo yan, from 8 a.m. to 10:30 ang inyong values formation. And then babalik tayo ng 1:30 p.m. to 5:30 na for your ALS classes. So later, meron po tayong class. Next po, be part of the ALS ministry. Meron nang nagpahaging na gusto niyang magturo ng LS3. Gusto niya magturo ng LS3, math. Okay. Now, mga kapatid, naghahanap po kami ng magtuturo po sa LS4, Life and Career Skills. Ayun pong subject na Life and Career Skills, tinuturo din yan ngayon sa senior high school. So, mapalad ang mga alas natin na before pa pala, meron na silang ganyang subject. And LS6, Digital Citizenship, yung mga may alam, marunong sa mga computer, mga gadgets, mga kapatid, very welcome po kayo na mag-facilitate po, mag-apply as ALS facilitator po. Again, for both LS4 and LS6. So, approach nyo lang po si Sister Sai, mga kapatid. Okay, Teach and Reach, practice session po. Meron po kayo niyan. Every Sunday po ito, mga kapatid, 3:30 p.m. So, 3:30 to 5 p.m. Ang nagtuturo po sa inyo ay sila Sister Sai or sila Brother Josh. Next po. Okay, Youth General Assembly po natin, mga kabataan. We have our Youth General Assembly on July 26.
Okay, ang call time po natin ay 3 p.m. para po makapag-prep po tayo dito because tinawag po natin yan na Picnicest Fellowship. So, we will be having our indoor fellowship, indoor picnic po dito sa church at magdadala po tayo ng potluck na mga pagkain po natin. And later on, mga kabataan, magkakaroon lang po tayo ng quick assembly dito lang po sa gilid. Okay, para mapag-usapan ng mga dadalhin nating pagkain. Baka naman kasi magdala yung isa ng kanin, tapos kanin lahat, no? Wag naman tayo mabusog ng puro kanin lang. Okay, so later on again, magkakaroon po tayo ng quick assembly po para mapag-usapan, final touch po ng ating Picnicest Fellowship on July 26. Meron pa po ba tayong announcement? And then, mga kapatid, sa lahat po ng gustong bumalik-balik sa mga videos po, ating services, okay, PAO, praise and worship, mga services po or mga preaching mga kapatid, maaari lamang po tayong subscribe sa atin pong YouTube channel, CLM North Caloocan. Lahat po ng mga videos, mga preaching at mga PAW, kahit yung mga sinauna pang mga video, ina-upload din nila doon mga kapatid, nakakatuwa. Pwede po natin diyang balikan. Kasi sa Facebook, nabubura na yung live mga kapatid. So dito, hindi siya mabubura, nandyan lang siya, nakastore lang siya, pwede pa po nating balikan. So again, stay connected po sa social media accounts po ng ating church, especially po sa YouTube account po natin, which is CLM North Caloocan. Meron pa po? Okay, ayan pa. So, eto na send to sa mga GCs at napopost din po sa ating Facebook account. Ang Daily Dose. Okay, start your weekdays with God's Word and daily encouragement. So, nagsisend po niya ng ating media team sa mga GCs po natin. Sa mga nakakalimot mag-devotion, ayan, may mga available na po tayo mga verses na pwede po nating basahin at pag-aralan, pagbulay-bulayan mga kapatid. So, very good. Next. Ayan, thank you and God bless everyone. Pwede na po tayong tumayo at pwede na po nating ibigay ang atin pong mga tithes and offering. Ayan, nakapagbigay na po lahat mga kapatid. Sige po, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon sa pagtatapos po ng gawaing ito. Tayo po yumuko at tayo po ay manalangin sa ating buhay na Diyos. Aming Amang Banal, Ama naming dakila sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat Panginoon sa umagang ito. Maraming salamat Panginoon dahil sinamahan niyo kami Panginoon, pinangunahan niyo kami o Diyos. Salamat Panginoon sa paggagabay. Salamat Lord sa pagpapala. Salamat din Panginoon sa grasya po na patuloy niyo po sa aming pinaparanas, pinaparamdam at pinapakita Panginoon. Salamat Lord. At salamat Panginoon sa natutunan po namin Lord sa araw na ito. At dalangin po namin Panginoon katulad ng Church of Philadelphia Panginoon na maging tapat po kami sa iyo Panginoon sa gitna ng persecution Panginoon, sa gitna ng pain Panginoon, sa gitna ng karamdaman Panginoon Diyos, sa gitna Panginoon ng hindi namin magandang nararanasan. Dalangin po namin Lord God na turuan mo po kaming maging tapat Panginoon sa iyo po. Sapagkat Panginoon, our goal Panginoon in this life Lord ay makita at makasama ka Panginoon. Gusto din namin Panginoon na maging proud ka sa amin. Gusto din namin Panginoon na maging masaya ka Lord sa mga nararanasan namin at na-achieve namin Panginoon. Salamat Lord sa iyong pagyakap. Salamat Panginoon sa iyong pagbitbit sa amin Panginoon. At the end of the day, Lord, gusto po namin, Panginoon, na talagang mag-glorify ka, Panginoon, tulad po ng Church of Philadelphia, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, for your words, for your works, Lord God. Salamat, Panginoon, sa revelation. Salamat, Panginoon, dahil nalaman namin, lalo namin na pagtanto, O Diyos, na Ikaw, Panginoon, ang aming kalakasan. Ikaw ang nagbibigay, Panginoon,
sa amin, Panginoon, sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, for our little strength, Panginoon. Nagmumula doon, Panginoon, ang great strength, Lord God, na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, sa church na ito. Salamat, Panginoon, sa pastor namin. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran. Salamat, Panginoon, higit sa lahat sa habag at grasya mo, O Diyos. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Lubos po kami nagpapasalamat sa mga bagay na ito. At dahil dyan, O Diyos, amin pong patuloy na ibinabalik, Panginoon, lahat ng pagpapala mo sa amin through these tithes and offering, O Diyos. Amin pong ibinabalik, Panginoon, lahat po ng binibigay mo sa amin. Salamat, Lord, sa pagpapahiram sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagpapalang ito. At ngayon, Panginoon, ibinabalik namin ito sa iyo. Patuloy mong pagpalain lahat ng kami na nag-abot, lahat ng kamay, Panginoon, na nagtatapat patuloy sa iyo, Panginoon. Patuloy niyo silang pagpalain. Increase niyo po, Panginoon, ang kanilang mga resources, O Diyos. Patuloy mong palakasin ang kanilang mga katawan, Panginoon. Nang sa ganun, Lord, active pa rin sila, Panginoon, sa kanilang pagtatrabaho. Patuloy mo, Panginoong, ibigay, Lord, ang desire ng aming mga puso. Through this offering, Lord, through these tithes, Panginoon, ipakita mo sa amin, Lord, na malaki ang pagpapala mo, Panginoon. Na malaki kang Diyos na kayang mag-shower ng pagpapala sa amin, O Diyos. Ito ang worship namin sa iyo, Panginoon. Ito ang mga alay namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat muli, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. At wag mo hayaan, Lord, na ang mga salita na narinig namin, na pag-aralan namin, Panginoon, ay hindi po namin ma-share, Panginoon, sa mga makakasalamuhan namin sa isang linggong magdadaan, O Diyos. Hayaan mo, Lord, na as your children, Lord, maging templo talaga kami, Panginoon, ng iyong pong mga salita at maging templo din kami, Panginoon, ng pag-share, Panginoon, magpag-spread, Panginoon, ng iyong gospel. Maraming salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, niluluwalhati ka namin at lubos kami, Panginoong, nagmamahal sa isang tunay, sa isang dakila, our holy and our true God. Ito po ang aming samot panalangin sa Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos.